Okay, glory to God. Thank you for your prayers, everyone. Thank you for joining Pastor Walter to pray for one another every day. This is our life to pray for one another. At ganun din po, ano, ang tayo po ay patuloy na magpalakasan sa salita ng Panginoon. Salamat po sa inyo pong pakikinig. Alam po ninyo, ito pong ginagawa natin ay isa pong dedikasyon na talaga at determinadong gawain sapagkat araw-araw po kailangan nating gawin or inihahanda ang ating pong ipinapangaral, no? We are actually preparing our sermon every day, and not just our sermon every morning devotion, but even our Bible studies. Of course, we have Bible studies. Just after this, meron tayong mga visitation, meron tayong mga Bible studies, meron po tayong mga speaking engagement. So, we have a lot of preparation to do. Kaya salamat sa inyong mga panalangin, kapatid. At salamat din sa inyong pong mga suporta. Salamat sa inyo pong for covering us with your love, support, and prayers. Okay, so we entitled our devotion this morning, Sovereign Grace Over Human Flaws. You know, this power of grace, the sovereignty. Ang ibig sabihin po ay yung pong kapangyarihan ng biyaya, yung pong pinakamataas. Actually, sabi nga, more mistakes that we do, when we do more mistakes, grace much more abound. Ganyan po ang kapangyarihan, soberenya ng biyaya, no? And this sovereign grace ay nakikita po sa ating kahinaan. Nakikita sa ating pong mga flaws, no? Mga mistakes sa ating pong mga pagkukulang. At dito po sa ating pong pag-aaralan ngayong umaga, in Genesis chapter 25, we can see a lot of flaws here. Yung pong mga pagkukulang, kagulumihanan po ng isang pamilya. Ano? At makita po natin na ang pangako ng Diyos ay nagpapatuloy kahit yung pinangakuan niya ay matanda na o namatay na. Sapagkat dito po sa chapter 25 ay namatay po si Abraham, no? Bagamat ipinapahayag dito na meron pa siyang ibang naging pamilya or naging mga anak. Pero nakasentro ang kwento ng Biblia tungkol sa nag-iisang anak na si Isaac sapagkat sa kanya magmumula ang pangako, no, ng kaligtasan. Kaya dito ay meron pong kwento ng nanganak na o manganganak na at nanganak na nga si Rebecca, ano? Pero we can see here the I want to give you 5 points today that we can see here in Genesis chapter 25. Number 1 is we can see the sovereign grace of God when it comes to election or pagpili ng Diyos. Sa pagpili ng Diyos, we can see the sovereign grace. Kasi pinili niya si Jacob over Esau. Bago pa man isilang sina Jacob at Esau, pinili na ng Diyos ang mas bata, at ito po si Jacob, upang magpatuloy sa kanyang pangako. Could you imagine na wala pang ginagawa si Jacob, pero pinili na siya ng Diyos. At makikita natin kung bakit Jacob ang ipinangalan sa kanya. So dito ipinapakita po ng biyaya, the sovereign grace of God, na hindi nakabase sa sariling sikap, sa gawa, o posisyon sa buhay ang pagpili sa atin ng Diyos o sa sino man, kundi sa kanyang sariling layunin at sa kanyang pong pagmamahal. Kaya sabi po ng Romans chapter 9, verse 11 and 12, bago pa man ipanganak ang kambal. O ito, ginamit ni Apostol Pablo sa kanya pong sulat. Sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang nakatatanda sa nakababatang kapatid. So ito sinabi na ng Diyos bago pa man ipanganak yung kambal. So sinabi ito ng Diyos noong wala pa silang nagagawang mabuti o masama.
bilang patunay na ang pagpili niya ay batay sa sarili niyang pasya at hindi sa mabubuting gawa ng tao. That's what Romans chapter 9, verse 11 and 12 says. So this is the sovereign grace of God when it comes to election, when it comes sa pagpili. No? So bago pa man magkaroon sina Jacob at Esau ng pagkakataong gumawa ng mabuti or masama, bago pa sila makabuo ng anumang moral na track record, anumang gawain na masama o mabuti, pumili na ang Diyos sa kanila. Alam niyo ba na dun sa kultura sa East, no? During the time, ang kultura po nila, ang panganay ang automatic na may karapatan sa pinakamalaking blessing. Panganay always, lagi ang panganay ang pinagpapala. Yung pinakamalaking biyaya. Pero dito, binaliktad ng Diyos upang makita na ang kanyang biyaya ay hindi sumusunod sa pamantayan ng tao. So, God's grace has a unique sovereign act. Hindi sa pamantayan ng tao gumagawa o kumikilos ang biyaya ng Diyos. Ang pagpili kay Jacob, mga kapatid, ay hindi dahil sa mas mabuti siya. Actually nga, si Jacob, ang ibig sabihin is cheater, mapanlin lang, no? Sweetik, kung na Ilocano. Yung pangalan pa lang, hindi na karapat-dapat. Jacob. So yung pagpili talaga dito ng Panginoon ay hindi dahil sa karakter ng tao, kundi upang ganito yung pagpili ng Diyos para patunayan na ang kaligtasan natin nung pinili tayo ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos ay it is a 100% galing sa biyaya ng Diyos at 0% from our merits. It comes not from us. Walang gawa ang tao. Kaya kung nakabase ang biyaya, no? Excuse me. Kung nakabase po ang biyaya sa gawa, hindi ito magiging ligtas. No? Hindi po siya safe. Kung nakabase po ang grace or salvation or blessing natin, approval, acceptance ng Diyos sa atin, sa ating pong gawa, ay hindi po ito ligtas. Kasi madalas tayong nagkakamali. Madalas tayong nagkukulang. Madalas tayong nadadapa. Madalas namamali yung desisyon natin. No? At madalas tayo po'y tinatangay ng ating pong emosyon. Kaya kung tayo po ay tinanggap ng Diyos, pinagpapala ng Diyos, ipinopromote ng Diyos dahil sa sarili nating gawa, at yung pong blessing na yan ay galing sa Kanya, ibig sabihin mga kapatid, marami tayong mga matatanggap na parusa pagka ganun. Kaya nga po, ang ibig sabihin ng sovereign, no? Sovereign grace ay isang biyaya na hindi naghahanap ng potential. It's not looking for potential. Hindi niya tinitingnan muna yung kalidad mo, yung kakayahan mo, bago kanya tanggapin. That's not God's grace. Or even in your morality, no? Sa iyo pong karakter, sa moralidad mo. O ano bang pwede mong maiambag sa Diyos. That's not the way God chooses you. Kaya po, yan po ay tinatawag na sovereign grace. Dahil ito po ay biyaya na hindi naghahanap ng potensyal, hindi naghahanap ng moralidad, at hindi naghahanap ng anumang maiambag mo sa Diyos. Kung pinili ng Diyos si Jacob, dahil alam niyang magiging mabuting tao itong si Jacob, hindi na yun biyaya, kundi pasweldo or reward, wages. Kapag po
dahil may nakikita ang Diyos. Actually, wala nga siyang makita. Wala siyang makita. Pero ito po ang katunayan. Ang biyaya ng Diyos na nararanasan ng tao, natanggap ng tao, ay nagbabago ng pamumuhay. Actually, bago magbago ang buhay natin, binago na tayo ng Diyos in the inside, in the spiritual side, in our spirit being. We are already made perfect. Kaya, pinili ng Diyos ang isang katulad ni Jacob na sa simula pa lang ay may depekto na ang kanyang karakter upang patunayan na ang kanyang pag-ibig ay hindi nakadepende sa kung sino tayo, kundi sa kung sino siya. Oh, glory to God. Kaya mga kapatid, ang biyaya ay hindi premyo para sa mga banal, para sa mga matutuwid, para sa mga nagbago, kundi ito ay lunas para sa mga makasalanan. Pakisulat nga po ninyo dyan. Ang biyaya ay hindi premyo para sa mga banal, kundi lunas para sa mga makasalanan, sa mga nagkakamali, sa mga hindi karapat-dapat. Yan po ang biyaya ng Diyos. So, we can see here the life of Jacob, no? Minsan nga, kanina nga, no, may binabasa ako kasi pinapauna akong binabasa po yung mga chapter. May ginawa itong si excited na akong mag-share nun eh. May ginawa itong si Jacob, yung pong ninakaw niya yung basbas ng tatay. Alam niyo, talagang magkakaroon talaga si Esau ng galit no? Pero dito muna tayo. Makikita po natin talaga, sa pagbabasa natin ng Bible, hindi lamang ito tungkol sa mga kwento na mga nangyari noong unang panahon, kundi dito po'y inihahayag ng Diyos ang kanya pong napakadakila, makapangyarihan, biyaya, no? Kaya mga kapatid, sa mga araw na kung ang pakiramdam mo ay nabigo ka, or you might be discouraged, or bagsak ka sa spiritual ngayon, o pwedeng sabihin mo na hindi ka karapat-dapat. Tandaan mo to. Hindi ka pinili ng Diyos dahil magaling ka. Pinili ka niya dahil mabuti siya. God choose you. God calls you not because of your qualification, not because you are good enough, but because He is good. And because you are in Christ Jesus. Kaya, actually, ang totoo po, ang katotohanan ito ay nag-aalis ng yabang kapag ikaw ay nagtatagumpay. Kapag alam mo na ang lahat ng nangyayari sa buhay mo, ang promosyon mo, ay galing sa Diyos, inaalis niya yung praise to me, or yung yabang, or yung pag-uplift ng tao sa kanyang sarili. At nag-aalis ng kawalan ito po'y katotohanan din na, no? Inaalis niya ang yabang kapag ikaw ay nagtatagumpay. At nag-aalis ng kawalan ng pag-asa kapag ikaw naman ay nagkakamali. So yan po ang naibubunga ng biyaya. Inaalis niya yung self-exaltation, yung praise to yourself, at inaalis niya rin yung pong kawalan ng pag-asa pag nagkamali ka. Ibig sabihin, ang biyaya ay nagbibigay ng malaking pag-asa sa kabila ng ating mga pagkukulang. Sa kabila na tayo po'y nagkamali. Sa kabila na tayo po ay nadapa. No? Kaya, kapatid, ipagpatuloy mo ang paglilingkod sa Diyos. Maglingkod ka sa Diyos, hindi upang mapanalunan ang pabor ng Diyos, kundi dahil nakuha mo na ang kanyang pabor, buong pabor, ay na kay Kristo. God's favor you because you are in Christ. Kaya dapat lagi nating makikita na the reason why God accepted you, the reason why God accepted me, is because of Christ Jesus. Kaya, kapatid, maglingkod ka.
Magtrabaho ka at maging workers ka. Pagpatuloy mo yung pagiging workers mo sa church. Kung wala ka pang hinahawakan sa church na ministry and yet you have a talent, meron kang mga talento, magpagamit ka sa Panginoon. Hindi para malugod ang Diyos sa'yo, no? Kundi ito po yung iyong tugon ng pasasalamat. This is the way you give thanks to God dahil po sa kanyang kabutihan sa iyo pong buhay. Dahil ikaw ay lubos na minamahal ng Diyos, ikaw ay tinanggap ng Diyos, ikaw ay pinili ng Diyos, kaya ikaw ay naglilingkod. Lahat po ng mga tao na nakakaunawa ng pag-ibig na ito ng Panginoon ay naglilingkod ng may kausayan, may dedikasyon mula sa puso dahil ito po ang kanyang paraan upang pasalamatan ang Diyos. Kasi sa totoo lang mga kapatid, katulad po ni Jacob, parehas tayong lahat na katulad ni Jacob na, walang magandang karakter. Walang magandang karakter pero pinili pa rin ng Panginoon. At ito po katotohanan, sa sinapupunan pa lang pinili na siya ng Diyos. So, yan po ang una nating makita po rito, no? Ang pagpili ng Panginoon ay sovereign, no? This is the sovereign grace in God's election. At ang pangalawa na makita natin is that si Kristo dito ang katuparan ng pangako ng Diyos. Natupad po dito ang pangako ng Diyos kay Abraham dahil nasa lineage po. Kaya ang dapat makita natin dito kung bakit ganoon ang protection ng Diyos kay Isaac, at kay Jacob. Kasi sila yung magiging line eh. We can see God's protection to those whom He called because they are the katuparan, no? The fulfillment of His plan. Kaya ikaw, kapatid, ay iniingatan ng Diyos dahil ikaw ay katuparan sa plano ng Diyos. I love that. Pakisulat nga po ninyo dyan. Iniingatan ako ng Diyos dahil ako ay katuparan sa kanyang mga plano. Plano niya from the very start of the world na ikaw ay makipag-isa sa Panginoon. You are God's plan. You are a part of God's plan, my friend. Kaya iniingatan ng Diyos, minamahal ng Diyos. Katulad po ni Jacob, no? So dito po sa Genesis 25, namatay si Abraham. Ang haligi ng pananampalataya. So, sa pananaw ng tao, kapag namatay ang leader, maaring maglaho na ang pangako. Kasi wala na. Hindi na matutuloy yan. Wala na magtutuloy yan kasi nga, namatay na yung pinangakuan o namatay na yung leader. Pero, dito po sa verse 11 ng Genesis 25, agad na nagsalita ang Diyos kay Isaac at pinagpala niya si Isaac. So meaning, tuloy-tuloy po. Kung ano yung pangako ng Diyos, tuloy-tuloy. Kahit namatay na yung taong tinawag niya, tuloy-tuloy pa rin. Kasi nga po, gusto ng Diyos na maganap ito hanggang doon sa kanyang ipinangako na seed, the promised seed. Kaya makikita natin dito yung covenant, the covenant. Ang pangako ng Diyos ay hindi nakasalalay sa buhay o sa lakas ng isang tao, katulad ni Abraham, kundi sa kanyang sariling salita. Kaya kahit na wala na itong si Abraham, kahit na patay na siya, tuloy-tuloy pa rin yung pangako ng Diyos. Oh, I love this. Ano mang ipinangako ng Diyos sa buhay mo, kapatid, tuloy-tuloy yan. Maging sa iyong kaanak, kaapu-apuhan. Kaya huwag kang mag-alala. If God has a promise in your life, maaring wala kang maiwan na pamana sa inyong mga anak, sa iyong mga apo, wala kang nakikita pang ano, pero tuloy-tuloy ang pangako ng Diyos, mga kapatid, sa iyong salinlahi. Katulad ni Abraham, kahit na wala na siya. Alam niyo ba na itong pamilyang ito, itong pamilya ni Abraham, puno to ng parang tayo rin, no? Puno to ng kagulumihanan ng kanyang pamilya.
Sa tingin nyo, magkakasundo yung mga anak ni Abraham? Si Ismael nga lang saka si Isaac nag-aaway na eh. O eto ngayon, nung lumabas po itong si Jacob at saka si Isaac, may favoritism na kaagad. Si Isaac gustong-gusto niya si Esau, no? Kasi nga laging nag-iisaw 'yan para sa kanyang pagkain, para lagi siyang pinapakain. Ito namang si Rebecca, gustong-gusto niya si Jacob. So dito pa lang may favoritism na. Tapos nagkakaroon po ng kagulumihan. Kaya alam nyo, ang pamilyang ito ay puno ng inggit, favoritism, and dysfunction. Ngunit makikita natin dito, iniingatan at iningatan ng Diyos ang kanilang linya, ang kanilang lineage. Alam niyo kung bakit? Dahil meron pong binhi, the promised seed, na pinoprotektahan ng Diyos sa buong kasaysayan. Ano po yun? Ang ating Panginoong Jesucristo. So, there is a lineage si Jesus. Kaya yan po ang dahilan kung bakit iningatan ni Lord si Sarah. Nung ibinibigay po ni Abraham sa mga hari, kay Abimelech, no? Sa Paraon, na hindi po masipingan kasi nga po para hindi malusutan ng iba. Hindi malagyan ng ibang binhi yung matres ni Sarah. Iningatan niya kasi po ang pangako ng Diyos ay manggagaling kay Abraham yung binhi. At ang binhi na yan, yung seed na pangako na yan ay tumutukoy sa darating na tagapagligtas, ang ating Panginoong Heso Kristo. And that is the reason the Lord is iniingatan niya. Kaya po kahit na magkatembuang-tembuang, kahit na magkabalibalin, agbali-baliktad, magkabali-baliktad, kahit anong nagawang pagkakamali, itong mga taong ito na pinili ng Diyos, kapatid, nandun pa rin yung pabor ng Panginoon, nandun yung pag-iingat ng Diyos, nandun pa rin yung protection ng Diyos. So makikita nyo dito yung biyaya ng Panginoon. This is God's grace. At parang ikaw ngayon, tayo mga kapatid, dahil tayo ay na kay Kristo, ipinangako ng Diyos na lahat ng na kay Kristo, ang pangako ng Diyos ay oo sa kanila. And that's the reason why God, is fulfilling His promise in your life, and you are enjoying the benefits of the finished work of Jesus Christ and all God's promises, not because of your good works, but because of God's promise to Jesus Christ na lahat ng nakay Kristo ay kanyang pinagpala, iniingatan at patuloy na pinagpapala. Sana makuha nyo yung gusto kong ipaabot, mga kapatid, na napakagandang layunin ng Panginoon. Minsan nga pagka parang may pinapaburan ng Diyos eh. Sa totoo lang po ganito, pinapaburan ng Diyos ang mga taong pinili niya. At kasama ka sa pinili ng Diyos dahil ikaw ay nakay Kristo. Okay? Ang biyaya ng Diyos ay ang kanyang walang pagkapagod na pagkilos sa kasaysayan upang ibigay ang tagapagligtas excuse me, sa isang mundong hindi karapat-dapat sa Kanya. Alam niyo, ang mundo ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Pero, tingnan mo, hindi napapagod ang pagkilos ng biyaya ng Diyos. Dahil sa pamamagitan ng biyaya, matutupad ang Kanyang pangako. Kasi kung mapagod ang Diyos na magmahal, mapagod siya na kukulit talaga ninyo. Ang titigas ng ulo ninyo. Pag napagod, hindi na natuloy yung pangako niya. Hindi na nangyari yung pangako niya. Oh, praise God. Hallelujah. Kaya nga, kita nyo doon sa Galatians 3:16, ang mga pangako ay sinabi kay Abraham at sa kanyang binhi. Itong binhi na to ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ay kapatid, minsan, kapag may nawawala sa atin, limbawa, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng mahal sa buhay, o hindi natupad na mga pangarap sa buhay mo. At pakiramdam natin ay parang tapos na ang plano ng Diyos sa buhay mo. Kapatid, ang biyaya ng Diyos ay mas malaki kaysa anumang kawalan.
God's grace is greater than your losses. Ano mang nawala sa iyo, kapatid, kung paanong iniingatan ng Diyos ang pangako mula kay Abraham patungo kay Isaac sa kabila ng kamatayan at krisis, iingatan din niya ang kanyang mga plano para sa iyo. Patuloy na iniingatan ng Diyos ang kanyang plano para sa iyo. At ito, merong magandang plano ang Diyos sa iyo, hindi dahil ikaw ay gumagawa ng tama, kundi dahil ikaw ay na kay Kristo. Kaya ang pinaka end point lahat dito, and the very reason behind all of this grace of God in our life is because you are in Christ Jesus. Kaya tumingin ka kay Kristo bilang katiyakan na ang inyong kwento ay ang kwento ng buhay mo ay hindi nagtatapos sa kabiguan, kundi sa tagumpay na kanya nang napanalunan doon sa krus ng Kalbaryo. Pakisulat nga po ninyo dito. Pakilusulat nga ninyo, mga kapatid. Ang kwento ng aking buhay ay hindi nagtatapos sa kabiguan, kundi sa tagumpay na napagtagumpayan na ng Panginoong Hesus doon sa krus. Amen. Hallelujah. Ang kwento ng buhay ko ay hindi nagtatapos sa kabiguan, kundi magtatapos sa tagumpay na napalalulan na ng Panginoong Hesus doon sa cross. Hallelujah. Kaya lagi mong paalalahanan, kapatid, yung sarili mo na ang plano ng Diyos sa iyo ay hindi namamatay. Again, ang plano ng Diyos sa iyo ay hindi namamatay. Ang katapatan ng Diyos ay hindi nagwawakas kung saan nagtatapos ang lakas ng tao. Katulad po ni Abraham. Kahit tapos na si Abraham, namatay na si Abraham, mananatili pa rin buhay ang pangako ng Diyos. Kaya kapatid, ito po'y nagbibigay sa atin ng kapanatagan na anuman mangyari, tapat ang Diyos. Kaya mamuhay tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Mamuhay tayo sa buhay ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, we gonna lean on our life to God. Lean on. Tumingin kay Jesus na siyang, He is the Alpha and Omega. Pag sinabi kasing Christ is the Alpha and Omega, siya ang simula at hanggang wakas. Ibig sabihin, siya ang nagpasimula ng mabuting bagay sa buhay mo. Siya rin ang magbibigay ng magandang wakas ng buhay mo. Tinitiyak ni Lord, if you're gonna accept Jesus Christ as Alpha and Omega of your life, tinitiyak niya na lahat ng salita niya sa iyo, lahat ng plano niya sa iyo ay mangyari at maganap. Katulad po ni Abraham. At may kakayahan ng Diyos na gawin ito sapagkat sovereign, makapangyarihan sa lahat ang kanya pong pag-ibig, ang kanya pong biyaya. Dahil si Jesus ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Kaya, kapatid, Christ is the fulfillment of all God's promises. Dahil dito, nakakatiyak tayo na anuman ang mangyari sa iyong kasalukuyan. Ano man mangyari ngayon? Ang iyong inaharap ay ligtas sa kanyang mga kamay. Your future is safe and secured in the hands of God. Ang iyong buhay ngayon ay hindi pinapatakbo ng swerte, kundi ng tadhana ng biyaya na nakaselyo kay Kristo. Ang buhay mo, gustong-gusto ko ito ay hindi pinapatakbo ng swerte-swerte lang. Kundi nakatadhana, nakaselyo, secured doon sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Secured ang pangako ng Diyos sa buhay mo dahil ito'y binayaran na ng Panginoong Hesus at tinatakan ng Espiritu Santo, purchased by the blood of Jesus Christ. Hallelujah. Another one is, pangatlong puntos na gusto kong makita natin dito sa Genesis 25 is, grace in weakness and prayer. Yung biyaya ng Diyos sa ating kahinaan at sa ating pong mga panalangin.
Dito makikita natin si Rebecca ay baog. Hindi manganak. Ito po minsan, pinangakuan ng Diyos si Abraham at itong si Isaac na magkakaroon sila ng maraming mga lahi. Maraming mga kasindami ng bituin at kasindami ng buhangin sa karagatan. And yet, di nyo makikita, baog sila. Baog si Sarah, ito na naman, baog na naman itong si Rebecca. Mga kapatid, alam niyo ba na nung unang panahon, kapag baog ang babae, no? Ang pagkabaog ay itinuturing na sumpa, kahihiyan, at kawalan ng kinabukasan. Yan ang ibig sabihin ng baog. Curse, no? Shame, and no good future. Bakit hinahayaan ng Diyos na maging baog ang asawa ng lalaking may hawak ng pangako? Di ba? Bakit pinapabayaan ng Panginoon? Bakit nangyayari ito? May pangako ang Diyos, and yet baog yung asawa niya, no? Alam niyo kung bakit? Upang durugin ang tiwala ni Isaac at Rebecca sa kanilang sariling, kakayahan. In their own biological power, strength, or ability. Gusto ng Diyos na huwag kang sumandal, umasa sa kakayahan ng tao. Kundi gusto niya na makita mo na ang Diyos lang ay merong kakayahan para matupad ang kanyang pangako sa buhay mo. Oh, glory to God. Ito yung sitwasyon, baog. Kaya ang biyaya dito, madalas nagpapasal mo sa dulo ng ating kalakasan. Kung wala na tayong magagawa, doon kumikilos ang biyaya. 20 years na nagsasama si Rebecca at saka si Isaac, wala silang anak. Pero nang nalalangin si Isaac, nagpray siya, tinugon ng Diyos. No? Sa ating sarili, tayo ay spiritual na baog. Excuse me. Spiritual na baog. Hindi tayo nanganganak. No? Hindi tayo fertile, no? Patay sa kasalanan at walang kakayahang magbunga ng anumang kabanalan, ng anumang kabutihan, ng anumang kagandahan. Ang magpapakita ng biyaya ay sa pamamagitan ng pananalangin ni Isaac. No? Nagtuturo sa atin na ang buhay at kaligtasan ay isang himala na nagmumula lamang sa labas ng ating sariling kakayahan. Ulitin ko, ang buhay at kaligtasan ay isang himala na nagmumula lamang sa labas ng ating sarili. Yan po ang ipinapakita ng biyaya ng Diyos. So dapat mabuksan ang ating kaunawaan dito sa katotohanang wala akong magagawa. Sa pangako ng Diyos, hindi matutupad sa galing ko, sa kakayahan ko. Hindi matutupad ang pangako ng Diyos sa buhay ni Rebecca at Isaac, maging kay Abraham at Sarah, dahil sa galing nilang gumawa ng bata. Baog nga eh. Baog kaya hindi nangyari. Kaya kapatid, kung meron ka mga kahinaan sa buhay, huwag mong itago. Kung meron kang kabiguan, huwag mong itago. Ano mang mga aspeto na baog sa iyong buhay, no? Unproductive. O walang bunga sa buhay natin. Kung meron mang ikaw sirang relasyon, no? Tuyot na buhay sa pananampalataya, or you are emotionally hurt, no? You have wounds emotionally. Huwag mong itago yan at huwag mong ikahiya. Don't shy and don't disqualify yourself. My friend, sabihin ko po sa inyo, ang biyaya ng Diyos ang pinakamalakas sa dulo ng ating sariling lakas. So, ibig sabihin po, katulad ni Pablo, sinabi niya, sa kabila ng aking kahinaan, lalong nahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Hayaan natin, kung makita ng mga tao na sira tayo, wala tayong kwenta, wala tayong kakayahan, so what? It's not about me. It's all about the power of God through His grace working in me and through me. Yan po ang kailangan nating makita.
Kapag inaamin natin na hindi natin kaya yung mga bagay na dapat nating gawin, doon nagpapasimula ang himala ng Diyos. So magtiwala tayo sa biyaya ni Kristo ay sapat upang baguhin ang iyong sitwasyon. Pakisulat nga ninyo diyan, mga kapatid. Ang biyaya ni Kristo ay sapat upang baguhin ang aking buhay, ang aking sitwasyon, ang aking kalagayan. Kaya tandaan mo, kapatid, na nanalangin itong si Isaac. Ito po'y nagpapakita na God answers prayer. Meron tayong dakilang saserdote. Sabi po ng Bible, no? Meron tayong dakilang saserdote. Sa Romans 8:34, si Kristo Jesus na nasa kanang kamay ng Diyos, siya namang namamagitan para sa atin. Alam niyo ba na Christ is our high priest? Meaning, sa ating mga panalangin, kahit imperfect yung panalangin mo, no? Pagdating sa kamay ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, nagiging perfect yan. Because Christ makes everything perfect in your life. Hallelujah. Can you write it down, mga kapatid? Christ makes everything perfect in my life. Even in your prayer. Kapag hindi ka marunong manalangin, basta, actually, even prayer mo ay groaning lang, no? Walang salitang lumalabas sa labi mo. Alam ni Lord kung ano yung isinisigaw ng Espiritu. And every groaning that comes into the hands of God, no? When you ask this in the name of Jesus, ibig sabihin, nilalagay mo sa kamay ng Panginoong Jesucristo, it will become perfect. And all of your prayers presented to the Father are all granted because all of God's promises, they are yes and amen in Christ Jesus. So ganito po, nung nanalangin sa Isaac, dahil baog siya, nagpapakita ng kapakumbabaan na wala na silang ibang pag-asa kundi ang Panginoon, ibinigay ng Diyos ang tugon ng kanilang panalangin. Kaya, merong biyaya ang Diyos sa ating kahinaan at sa ating pananalangin, ang biyaya ay tumutugon. Ang pag-ibig ng Diyos ay tumutugon, kapatid. At higit pa sa ating kapanahunan ngayon, meron tayong dakilang saserdote na nakikinig sa atin at nananalangin para sa iyo. Anytime, any moment, 24 hours, you can reach out His throne. Hallelujah. Glory to God. Now, gusto ko pong tapusin to. Pang-apat na makita natin dito is yung pong kahalagahan ng pagiging panganay. Alam nyo, ipinagpalit ni Esau ang kanyang birthright, yung karapatan ng panganay. Para sa isang mangkok na, sabaw, dahil sa panandaliang gutom. Gutom na. Minaliit ni Esau ang mga espiritual at walang hanggang pangako para sa physical at panandaliang kasiyahan. Hindi, alam niyo ba na, no? Meron pong ibig sabihin nung ikaw ay panganay. Kapag panganay ka, ikaw ang may mas karapatan sa lahat ng pagpapala. Kapag panganay ka, no, in their culture, ikaw ang babasbasan. Kaya nung mamamatay nga itong si Isaac, tinawag niya si Esau, siya ang babasbasan. Kaya lang, hindi pinahalagahan ni Esau yung pong kanyang posisyon bilang panganay. Ibinenta niya to, ipinagpalit niya sa mangkok. Sa isang mangkok na sabaw dahil gutom na siya. Hindi niya pinahalagahan yon, mga kapatid. Ito po ay ang larawan ng ating fallen nature. Bawat isa sa atin ay naging Esau na ipinagpalit at minsan ipinagpapalit ang Diyos para sa mga bagay dito po sa mundo. Ang trahedya kay Esau ay hindi lang dahil nagutom siya, kundi dahil minaliit niya ang kanyang birthright, yung kanyang karapatan bilang panganay. Mas pinahalagahan niya ang panandaliang laman kaysa sa walang hanggang pangako ng Diyos. Ito ang larawan ng legalismo, mga kapatid.
ang pagpapalit sa kayamanan ng Diyos para sa basura ng mundo. Alam nyo, lahat ng bagay sa mundo ay sa Diyos ay kayamanan. You cannot compare the riches from God dito po sa riches ng mundo. Sa Diyos kayamanan, sa mundo basura. Sana maintindihan nyo yan. Kaya nga sabi ni Pablo na itinuring kong kawalan, kalugihan ang lahat ng bagay. Makamtan ko lamang ang lalong higit na mahalaga. At ano po yun? Ang pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, ang makilala ang Panginoon para kay Pablo ay siyang pinakamahalagang yaman sa lahat. All things in this world are dung, waste, basura. No? Kaya lang, hindi ito nakita ni Esau. Ipinagpalit niya. Minsan, mga kapatid, hindi po natin nakikita, nangyayari din ito sa buhay natin, hindi natin nakikita na nangyayari dito sa buhay natin. Ipinagpapalit natin yung ating posisyon, yung tinanggap natin sa Panginoon, minsan ipinagpapalit natin sa mga bagay sa mundo. Mga kapatid, huwag nating hayaan na sa mga araw-araw na tukso na dito sa mundo, huwag nating pong ipagpalit yung pong yaman na meron na tayo na ibinigay ng Diyos sa atin. Araw-araw tinutukso tayo ng mundo na ipagpalit ang ating integridad, ang ating kapayapaan at relasyon sa Diyos para sa mga panandaliang sabaw. Sabaw ng mundo. Yung nagbibigay sa iyo ng satisfaction ng panandalian lamang. Minsan yung palakpak ng tao, or anything, even the negative emotion. Kapag nakaramdam ka ng matinding uhaw o gutom sa mga bagay sa mundo, lagi mong ipapahayag, Christ is enough for me. If there is offer of the world na yan ay magiging dahilan para ibenta mo ang iyong karapatan bilang anak ng Diyos, say always to the offer, Christ is enough for me. Sabihin nga ninyo yan, mga kapatid, Christ is enough for me. Dahil ibinigay na sa atin ng Panginoong Yesus ang kanyang walang hanggang mana, hindi mo kailangang mamuhay na parang pulubi na naghahabol sa mga pansamantalang pagkilala ng mundo sa iyo or mga bagay dito sa mundo. Meron kang you have a permanent security, kaya may lakas ka na tumanggi, kapatid, sa panandaliang tukso ng kasalanan. Okay? Kaya alam po ninyo, dito po sa Genesis 25, ay hindi huwaran ng kabanalan. Si Jacob po, dito sa Genesis 25, hindi siya huwaran ng kabanalan. He's not an example of holiness. Siya ay isang oportunista, mapagsamantala, manipulator, nananamantala sa nagugutom niyang kapatid. Kung ang biyaya ng Diyos ay ibinibigay lang sa mga taong may malinis na pamumuhay, dapat ay itinakwil si Jacob. Di ba? Ngunit sa kabila ng dumi ng karakter ni Jacob, grabe, nailagay pa talaga sa Bible para lang mapag-usapan natin. Eto po, kung bakit hinayaan ng Diyos na nailagay yung mga pagkakamali, yung pagkaswitik, pagiging cheater ni Jacob sa Bible, para maipakita ang nagniningning, nagliliwanag, radikal, soberane na biyaya at katapatan ng Diyos. Kaya mga kapatid, lalong nahayag ang katapatan at kapangyarihan at biyaya at pag-ibig ng Diyos sa ating mga kahinaan. Kaya scandalous grace yun eh. Ang ibig sabihin ng scandalous grace, ang katapatan ng Diyos ay hindi nakasalalay sa ating pagiging perpekto, kundi sa kanyang sariling katapatan. Okay? Kaya hindi binabawi ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa tuwing tayo ay nagkakamali. Dahil ang kanyang pag-ibig ay nakatali sa natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo dun sa cross. Ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, kapatid, ay nakatali hindi sa gawa mo, hindi sa iyong performance, kundi sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya kapag tayo po'y nadadapa, again,
ang biyaya ng Diyos ay hindi umaatras. Ang biyaya ng Diyos ay hindi umaatras. Sa halip, ito ay sumasagip at nagbabago sa atin mula sa pagiging Jacob natin, pagiging manlolo, pagiging cheater, sa mga pagkakamali natin, no? Patungo sa pagiging Israel. Ay ibig sabihin, prinsipe ng Diyos. Could you imagine? Ang pag-ibig at biyaya ng Diyos ay binago ang pangalan ni Jacob. Mula sa pagiging cheater, manloloko, ay ginawang Israel, nang ibig sabihin, prinsipe ng Diyos. It is a prince of God. So, grace can make you from being a cheater to be a prince of God. Hallelujah. Ang ibig sabihin ng Israel ay prinsipe ng Diyos. Anak ng Diyos. Minamahal ng Diyos. Kinalulugdan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin yan. And ano po nagbigay ng lahat ng ito? Ano po naglagay kay Jacob bilang Israel or prinsipe ng Diyos? Kinalulugdan ng Diyos? Anak ng Diyos? The grace of God. Oh, this is the sovereign grace of God, mga kapatid. Kapag ang tao po ay nagkasala at nagagawa ng malaking pagkakamali, no, ito po yung nangyayari, no? Ang unang reaksyon ay nagtatago sa Diyos dahil sa hiya, takot sa parusa. Katulad nila Eva at Adan, yan ang nangyari sa kanila. Pero, dahil sa biyaya, ang paanyaya sa iyo ay bumalik at tumakbo patungo sa Diyos, kapatid. Hindi palayo sa Kanya. Huwag mong isipin na iniwan ka ng Diyos dahil nagkulang ka. Ang Kanyang biyaya ay laging handang magpatawad at magbago ng iyong buhay, ng iyong puso. Ang iyong nakaraan o yung mga depekto ng buhay mo sa nakaraan, kapatid, o maging sa kasalukuyan, ay hindi kayang humarang sa katapatan ng Diyos. It cannot block the faithfulness of God and even the grace of God to come and manifest into your life. Kaya, ang biyaya ng Diyos ay hindi nagbibigay sa atin ng pagkadismaya na para bang sarado na ang langit para sa iyo. Pero ito po ang dapat din nating tandaan. Ang biyaya ng Diyos ay hindi nagbibigay sa atin ng lisensya para magkasala, kundi ito ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para mailabas ang binago ng buhay, matuwid na buhay na meron tayo in the Spirit. Grace empowers you to manifest the identity of Christ in the inside of you. You are a new creation. You have the life of God. You have the Zoe life of God. Grace will empower you to live it out, the righteousness of Christ in you, my friend. No? Kaya, dahil alam mong hindi ka niya iniiwan sa kabila ng iyong pagkakamali, sa kabila ng iyong pagiging depekto, ang pag-ibig na ito ni Kristo ang magtutulak sa iyo na talikuran ang mga maling ugali at mamuhay na may katapatan para sa kanyang kapurihan. This is what the sovereign grace can do in our lives. So keep yourself leading on to God's grace and understanding His faithfulness to His promises. In Jesus' name, I declare this to you. Amen and amen.